tapos na ang pag-aani, wala nang laman ang mga taniman, at tila ba'y handa na ang inyong hardin na magpahinga. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ngayon mismo, nitong Setyembre, nagsisimula ang pinakamahalagang gawain para sa susunod na taon? At hindi ito ang pagbaligtad ng lupa o paggamit ng mga kemikal. Pag-uusapan natin ang isang tunay na spa treatment para sa inyong lupa na maaari ninyong gawin ngayon na. Ngayon, matututunan ninyo kung paano pumili ng mga halaman na magpapayaman sa inyong lupa, na magpapalit sa pagod na lupa at gagawin itong may abong na oasis. At ipinapangako ko, isa sa mga tip na ibibigay ko sa huli ay magpapabago ng inyong pananaw sa karaniwang gawain sa hardin. Ano nga ba itong mga misteryosong siderates? Sa madaling salita, ito ay green manure o mga pananim na pampataba ng lupa. Ito ay mga halaman na ating itinatanim hindi para anihin, kundi para pagbutihin ang kalidad ng lupa. Ang ating mga ninuno ay intuitibong naiintindihan ito sa pagpapahinga sa mga lupa kung saan hinahayaan nilang tumubo ang mga damo. Ngayon naman, mayroon na tayong buong arsenal ng subok ng mga halaman at ang Setyembre ang pinakamagandang panahon para itanim ang mga ito. Abot ang mga ito sa tamang laki bago dumating ang matinding lamig at sila na ang bahala sa pagpapayaman ng lupa habang kayo ay nagpapahinga at nagpaplano para sa susunod na panahon ng pagtatanim. Kaya alamin natin kung paano gumagana itong mahiwagang bisa ng mga berdeng pataba. Isipin ninyo ang inyong taniman pagkatapos ng anihan. Ibinigay na nito ang lahat ng lakas, ang lahat ng sustansya. Ang lupa ay masasabing gutom at pagod. At dito napapasok ang berdeng pataba. Ang pangunahing misyon nila ay pakainin ng lupa at ibalik ang lakas nito. Paano nila ginagawa ito? Una, nagpapalago sila ng napakaraming berdeng bahagi, mga dahon at tangkay. Lahat ng ito ay purong organikong material. Kapag pinutol natin sila, ang lahat ng berdeng ito ay nagiging isang malaking handaan para sa mga bulate at iba pang mahahalagang mikrobyo. Pinoproseso nila ito at ginagawang humus, ang pinakamahalagang sangkap sa lupa. Pangalawa, ang nitrogen. Ang nitrogen ay parang protina para sa mga halaman, ang pangunahing materyales sa pagpapalago. Ilang berdeng pataba, lalo na ang mga legumbre, mga halamang butil tulad ng munggo at mani, ay parang mga pabrika ng nitrogen. Kaya nilang gawin ang hindi kaya ng iba. Kumuha ng nitrogen direkta mula sa hangin at ipunin ito sa kanilang mga ugat. Kapag namatay ang halaman, ang lahat ng nitrogen na ito ay mapupunta sa inyong mga kamatis at pipino sa hinaharap. At ang pinakamaganda, libre ito. Sa huli, ang lupa ay hindi na lang basta bukol ng lupa, kundi isang buhay at humihingang organismo. Nagiging maluwag, malambot, at may kakayahang humawak ng tubig. Ito ang pinakapundasyon para sa isang masaganang ani sa hinaharap. Magandang tingnan ang isang partikular na halimbawa. Isipin ninyo ang isang lupang luwad na siksik at mabigat. Sa tagsibol, parang putik na mahirap galawin. Pagdating naman ng tag-araw, nagiging matigas at basag-basag na parang semento. Ang tubig ay nananatili lang sa ibabaw at hindi makababa sa ilalim. Ang ugat ng karot or beets ay wala nang mapaglagyan para lumaki. Ang paghuhukay ng ganoong lupa gamit ang pala ay parang nagbubuhat ng bakal. Talagang nakakapagod. Kaya, para sa ganitong klaseng lupa, ang mga cover crops ang solusyon o sagot. May mga halaman na may pambihirang lakas ng ugat, gaya ng oilseed radish o rye. Ang kanilang mga ugat ay parang mga buhay na drill, matibay at tumutusok. Kaya nilang bumaba ng kalahating metro o higit pa, nilulusot ang pinakasiksik na bahagi ng lupa. Literal na tinutulak nila ang mga butil ng luwad para magkaroon ng espasyo. Ano naman ang mangyayari pagkatapos? Pagdating ng taglamig,
Nalalanta at namamatay ang mga halaman, ngunit ang kanilang ugat ay naiiwan sa ilalim ng lupa at sa loob ng taglamig, unti-unti itong nabubulok, nagiiwan ng napakaraming maliliit na kanal at mga butas sa lupa. Sa pamamagitan ng mga kanal na ito, pagdating ng tagsibol, madaling makakapasok ang hangin at tubig sa lupa. Ang lupa ay nagiging may istruktura, maluwag, at mas buhay. At lahat ng ito nang hindi mo na kailangang magpakahirap sa paghuhukay gamit ang pala. Nagtanim ka lang ng buto at ang halaman na ang gumawa ng lahat ng mabigat na trabaho para sa iyo. Ngunit paano kung ang problema mo naman ay kabaligtaran? Halimbawa, buhangin ng lupa. Magaan ito at buhaghag, kaya madali lang itong bungkalin o ihanda. Pero may malaking dehado ito. Parang salaan ang ganitong uri ng lupa. Ilan beses mo mandiligan, mabilis na lumulusot pababa ang tubig, kasama ang lahat ng sustansya. Kahit umulan, pagkaraan ng isang oras ay tuyo na ulit. Kung maglalagay ka ng pataba, mabilis din itong mahuhugasan pababa sa ilalim, kung saan hindi na kayang abutin ng ugat ng mga gulay. Ang mga halaman sa ganitong lupa ay patuloy na naghihirap sa uhaw at gutom. Dito muling makakatulong ang mga green manure o cover crop, pero naiiba ang kanilang paraan ng paggawa. Hindi natin kailangan itong buhaghagin pa, kundi kabaligtaran. Kailangan nating pagkabitin ang mga butil ng buhangin para maging mas nakakapitan ang tubig ng lupa. Para dito, perpekto ang mga green manure na nagbibigay ng maraming berdeng bahagi at may malalim, makapal na ugat na parang sapot. Halimbawa, oats, vetch, or paselya. Ang kanilang mga ugat na parang pinong sapot ng gagamba ay bumabalot sa bawat butil ng buhangin at ang kanilang tinabas na berdeng bahagi kapag nabulok sa ibabaw ng lupa ay bumubuo ng organic layer na parang espongha. Ang esponghang ito ay sumisipsip at humahawak sa tubig ulan, kaya hindi ito mabilis na sumingaw o lumusot pababa. Dahil dito, nagiging mas kayang mag-imbak ng tubig at sustansya ang lupa. Ito ang magpapalit sa inyong disyerto sa isang masaganang oasis. Pero hindi lang sa istruktura ng lupa nagtatapos ang benepisyo ng mga siderats. May isa pa silang napakahalagang tungkulin, ang pagkontrol sa mga damo. Alalahanin ninyo kung gaano karaming oras at lakas ang nauubos sa pagbubunot ng damo. Minsan, parang walang katapusang labanan ito kung saan laging panalo ang mga damo. Kaya naman, ang mga siderats ang inyong sikretong sandata sa digmaang ito. Paano ito gumagana? Napakasimple. Kapag itinanim ninyo sila sa Setyembre, mabilis silang sisibol at lalaki, bubuo ng siksik at malagong berdeng alpombra. Ang alpombrang ito ay ganap na tatakpan ang ibabaw ng lupa mula sa sinag ng araw. At kung walang sikat ng araw, walang buto ng damo na nakahiga sa lupa ang makakatubo. Ang mga siderats ay hindi nagbibigay ng pagkakataon sa kanila. Pinipigilan nila ang paglaki ng mga damo sa kanilang pagsibol pa lamang. Partikular na mahusay sa gawaing ito ang rye at mustasa. Hindi lang sila nagbibigay ng lilim, kundi naglalabas din sila sa lupa ng mga espesyal na sangkap, mga alelopats, na pumipigil sa paglaki ng iba pang halaman. Ito ay ganap na natural at eco-friendly na pamatay damo. Sa tagsibol, makakakuha kayo ng halos malinis na kama ng taniman. Ang kailangan na lang ay gumawa ng mga butas at itanim ang inyong mga punla. Wala nang nakakapagod na pagbubunot ng damo sa simula pa lang ng season. Pero hindi lang dyan nagtatapos. Halika't silipin natin ang mas malalim sa ilalim ng ating lupa. Ang lupa natin ay hindi lang basta buhangin at bato. Ito ay isang buong mundo kung saan bumubukal ang buhay na hindi natin nakikita. Bilyon-bilyong bakterya, fungi, at iba pang maliliit na organismo
At syempre, ang ating mga pangunahing katuwang, ang mga bulati sa lupa. Sila ang dahilan kung bakit nagiging mataba at malusog ang ating lupa. Pero para maging masigla at patuloy na magtrabaho ang hukbong ito para sa atin, kailangan natin silang busugin. Ano ang kanilang gustong-gustong kainin? Tama, organikong materyal. Kapag hinahawi natin ang lahat ng labi ng halaman tulad ng mga damo at tuyong dahon sa ating hardin para nating pinaghihirap at pinagugutom ang mga nilalang na ito sa ilalim ng lupa. At dito naman, papasok ang papel ng mga cover crops or green manures. Sila ay parang isang mamahaling kainan para sa kanila. Ang mga ugat ng cover crops ay naglalabas ng asukal sa lupa na nagiging pagkain ng mga mabuting mikrobyo. Kapag naman kinayas o pinutol na ang mga ito, ang kanilang berdeng parte at ang mga ugat na unti-unting namamatay ay nagiging isang malaking handaan para sa mga bulate. Hinihila ng mga bulate ang mga organikong material na ito palalim sa lupa, pinoproseso, at pinayayaman ang lupa ng kanilang castings o dumi, ang pinakamahalaga at madaling masipsip na pataba para sa mga halaman. Kaya, sa madaling salita, sa pagtatanim ng mga cover crops, hindi lang kayo basta nagpapataba ng lupa. Naglilikha kayo ng perpektong kapaligiran para sa isang buong ekosistema na siyang magtatrabaho para sa inyong masaganang ani sa buong maghapon at magdamag at walang bayad pa. Alam nyo ba na ang mga panakip tanim o mas kilala bilang green manure ay pwedeng magsilbing tunay na bantay ng inyong gulayan? May kakayahan silang magtaboy ng mga peste. Isa sa pinakamalalang kalaban ng patatas, karot, at iba pang gulay na ugat ay ang wireworm. Ito ang larva ng click beetle, isang uri ng salagubang. Ang maliit na dilaw na uod na ito ay kayang butasin ang buong animo, kaya't hindi na ito magagamit o maitatabi ng matagal. Ang paggamit ng kemikal para labanan ito ay hindi ang pinakamainam na opsyon, pero mayroong simple, epektibo at ganap na ligtas na solusyon. Ang wireworm ay ayaw na ayaw sa mga halaman na kabilang sa pamilyang cruciferous, lalong-lalo na ang puting mustasa at oilseed radish, isang uri ng labanos. Ang mga ugat ng mga halamang ito ay naglalabas ng essential oils at alkaloids na nakalalason sa wireworm. Kapag nagtanim ka ng mustasa sa lupa kung saan dati ay may patatas, sa esensya, lumilikha ka ng napakahirap na kapaligiran para sa pesteng ito. Maaari itong mamatay o umalis sa lugar na iyon para humanap ng ibang mapupuntahan. Sa ganitong paraan, sa loob ng taglagas at taglamig, ang iyong gulayan ay nalilinis mula sa pisteng ito. At sa tagsibol, makakapagtanim ka ng patatas sa lupa na malusog na at malaya na sa peste. Ito ay isang simple at epektibong paraan para protektahan ang iyong susunod na ani ng walang anumang kemikal. Ang mga halaman na pantakip lupa o mas kilala bilang cover crops ay hindi lang simpleng tagapagtanggol. Sila ay tunay na berdeng doktor para sa iyong lupa. Katulad ng sa tao, nagkakaroon din ng karamdaman ang lupa. Ang mga spore ng fungi at masasamang bakterya ay nananatili sa lupa pagkatapos ng anihan. Naghihintay ang mga ito ng tamang pagkakataon para atakihin ang iyong mga bagong tanim sa susunod na panahon. Ilan sa mga pinakakilalang kaaway ay ang Phytophthora sa kamatis at patatas, scab sa mga ugat na gulay, at iba't ibang uri ng root rot. Ang paglaban sa mga sakit na ito gamit ang fungicide sa loob ng maraming taon ay magastos at nakakapinsala sa kapaligiran at kalusugan. Ngunit dito rin nag-aalok ang kalikasan ng sarili nitong solusyon. Maraming halaman na pantakip lupa, lalo na ang mga cruciferous tulad ng mustasa at labanos, at maging ang ilang uri ng butil tulad ng oats
ay naglalabas ng phytoncides sa lupa. Ang mga phytoncides ay likas na antibiotics na pumipigil sa pagdami ng mga mikroorganismong nagdudulot ng sakit. Literal na dinidisimpekta nila ang lupa. Sa pagtatanim ng mga ito tuwing taglagas, sinisimulan mo ang proseso ng natural na paggaling ng lupa. Sa pagdaan ng taglamig, mamamatay ang maraming spore ng fungi at pagdating ng tagsibol, malaki ang ibababa ng bilang ng mga pathogen sa iyong taniman. Ito ay isang napakagandang paraan ng pagpigil na makakatulong para mabawasan ang panganib ng sakit sa halaman sa hinaharap at makakuha ng mas malusog at malinis na ani. Mas kilalanin pa natin ngayon ang ating mga berdeng bayani. Unahin natin ang mga itinuturing na aristokrata sa mga pananim na pampayabong, green manure, ang mga legum. Kabilang dito ang gisantes, vetch, lupin, at clover. Ang kanilang pangunahing super kakayahan ay ang pakikipagtulungan sa mga espesyal na nitrogen-fixing bacteria na nasa kanilang mga ugat. Tulad ng nasabi na natin, kaya ng mga bakteryang ito na kumuha ng nitrogen mula sa hangin at gawin itong pwedeng gamitin ng mga halaman. Sa madaling salita, para silang maliliit na pabrika ng libreng nitrogen na pataba direkta sa inyong halamanan. Pagkatapos ninyong anihin o putulin ang mga legume, mananatili ang lahat ng naipong nitrogen sa lupa para sa susunod ninyong mga pananim. Kaya naman, ang mga legum ay mainam na iunang itanim bago ang mga halaman na malakas, kumain o nangangailangan ng maraming sustansya tulad ng repolyo, kalabasa o iba pang uri ng squash. Ang vetch, halimbawa, ay madalas gamitin kasama ng oats dahil ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa ng napakahusay. Bukod pa rito, ang lupin sa pamamagitan ng matitibay nitong ugat ay may kakayahang kumuha ng phosphorus mula sa ilalim ng lupa at gawin itong pwedeng gamitin ng ibang mga halaman. Ang pagtatanim ng mga legum ay ang pinakasimple at pinakanatural na paraan upang payamanin ang lupa na kulang sa sustansya. Ang sumunod na mahalagang grupo ay ang mga gulay na cruciferous. Kabilang dito ang mga kilalang halaman tulad ng puting mustasa, white mustard, oil radish, at rapeseed. Matatawag silang mga tunay na sprinter sa mundo ng berdeng pataba. Ang pangunahing bentaheda nila ay ang kanilang napakabilis na paglaki. Kung malapit na ang taglamig at kailangan ng taniman ang mga bakanting lupa, ang mga cruciferous ang inyong pinakamainam na pagpipilian. Sa loob lang ng 1 hanggang 1.5 buwan, makapagpapalaki na sila ng malaking berdehang bahagi. Ngunit hindi lang sa bilis nakasalalay ang kanilang halaga. Tulad ng natalakay na natin, mahusay silang panlinis ng lupa, phytosanitary agents. Ang mga sustansyang inilalabas ng kanilang ugat na mayaman sa sulfur at essential oils ay mabisang naglilinis ng lupa mula sa mga sanhi ng sakit tulad ng Phytophthora at scab. Maliban dito, nakakatulong din ito sa pagtaboy ng mga peste tulad ng wireworm at nematode. Dagdag pa rito, ang oil radish ay may napakahaba at matibay na ugat na patayo, taproot, na mabisang nagpapaluwag maging ng pinakamalalim at siksik na lupa. Ang pagtatanim ng mga cruciferous pagkatapos ng patatas, kamatis o strawberry ay isang klasikong at napaka-epektibong paraan upang mapabuti ang kalusugan ng inyong halamanan. Huwag nating kalimutan ang ating mga maaasahang kaibigan, ang mga cereal na pananim na pampataba. Pangunahin dito ang rye at oats. Hindi man sila kasing dami mag-ipon ng nitrogen tulad ng mga legumbre at hindi rin kasing aktibo lumaban sa sakit tulad ng mga cruciferous. Ngunit mayroon silang sarili, natatangi at napakahalagang kakayahan. Ang kanilang lakas ay nasa kanilang mga ugat. Ang mga cereal
ay bumubuo ng napakasiksik, fibrous na sistema ng ugat na binubuo ng libu-libong pinong ugat. Ang hugis balbas na ugat na ito ay bumabagta sa buong itaas na bahagi ng lupa na lumilikha ng perpektong istrukturang butil-butil. Ginagawa nitong maluwag, mahangin, at mas madaling makapasok ang tubig sa lupa. Pagkatapos ng rye or oats, ang lupa ay nagiging parang espongha. Dagdag pa rito, ang rye ay napaka-epektibo sa pagkontrol ng mga damo, lalo na ang mga tulad ng quackgrass. Kaya nitong tuluyang paalisin ang mga ito sa taniman. Ang oats naman ay mas banayad at mahusay na gumagana sa mga pinaghalong tanim. Halimbawa, sa veg. Ang mga cereal ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pagpapabuti ng pisikal na katangian ng lupa, lalo na kung ito ay mabigat, madaling tumigas, o sa kabaligtaran, masyadong buhangin at maluwag. Sila ang bumubuo ng balangkas kung saan nakasalalay ang pagiging masagana ng lupa. Halina't kilalanin ang isang halaman na parang universal soldier, akma sa halos anumang sitwasyon. Ito ay ang paselya. Maraming hardinero ang labis na humahanga rito at mayroong maraming magandang dahilan kung bakit. Una, ang pasilya ay hindi kamag-anak ng alinman sa mga pangunahing pananim sa hardin. Ibig sabihin, hindi ito nagdadala o naglilipat ng mga karaniwang sakit at peste na nakakaapekto kung sa ibang gulay. Maaari itong itanim pagkatapos at bago ng halos anumang pananim nang hindi nag-aalala na masira ang crop rotation o pagpapalit tanim. Ikalawa, napakabilis nitong lumaki at bumubuo ng malago at di siksik na berdeng masa. Ang malambot nitong tangkay at dahon ay mabilis na nabubulok, nagiging madaling masipsip na pataba ng lupa. Ikatlo, mayroon itong napakahusay na sistema ng ugat na mahusay na nagbubungkal at nagpapaganda ng istruktura ng lupa. At pang-apat, ito ay talagang napakagandang halaman. Ang mga kulay lila nitong bulaklak ay umaakit ng napakaraming pukyutan at iba pang kapaki-pakinabang na insekto na nagpapabunga sa hardin. Ang pasilya ay isang mahusay na mapagkukunan ng nektar. Kung nag-aalangan ka kung anong green manure o halamang pataba ang pipiliin o kung mayroon kang magkakahalong tanim, huwag kang mag-atubiling itanim ang paselya. Siguradong hindi ka magkakamali. Ito ay isang pataba, isang tagapagpagaling ng lupa, at isang palamuti para sa iyong hardin. Kaya, paano nga ba pipiliin ang perpektong cover crop or pananim na pampataba para mismo sa iyong sitwasyon? Tingnan natin ito ng detalyado, batay sa iyong mga partikular na layunin. Ipagpalagay na ang pangunahin mong problema ay siksik, buo, at luwad na lupa na tinatawag ng marami na semento o beton. Sa tagsibol, halos hindi mo maibaon ang pala rito. Ang pangunahing gawain mo ay paluwagin ito at gawing mas mahangin. Dito mo kailangan ang mga cover crop na parang drillers na may matitibay at malalalim na ugat. Ang pinakamahusay na panalo mo dito ay ang oilseed radish. Ang ugat nito ay kayang bumabaon ng hanggang 1.5 metro. Tinatagos ang pinakamatitigas na bahagi ng lupa. Ang winter rape at lupine ay magaling din sa gawaing ito. Kung itatanim mo sila sa taglagas, pagsapit ng tagsibol ay makikita mong mas malambot at may mas magandang istruktura na ang lupa. Ito ang pinakamabisang paraan para labanan ang matitigas na lupa at hindi ito mangangailangan ng matinding pisikal na pagod mula sa iyo. Ang mga halaman mismo ang gagawa ng lahat ng trabaho sa malalim na pagpapaluwag ng lupa para sa iyo. Ngayon, tingnan naman natin ang kabilang panig, ang mababang uri ng lupa, partikular ang lupang buhangin. Tulad ng ating napag-usapan, hindi ito nakakapaghawak ng sapat na tubig o sustansya. Ang ating layunin dito
ay baligtarin ang sitwasyon. Kailangan nating bumuo ng organikong sangkap sa lupa na kayang sumipsip at mag-imbak tulad ng isang espongha. Para rito, mainam na gamitin ang mga halamang pantakip, cover crops, o green manure na nagbibigay ng maraming berdeng dahon at may malawak, makapal na ugat. Ang pinaghalong vetch at oats ay isang klasikong at napaka-epektibong pagpipilian. Ang oats sa pamamagitan ng marami nitong ugat ay tutulong bumuo ng istruktura at magbuklod sa mga butil ng buhangin. Samantala, ang vetch bilang isang halamang legumbre ay magpapayaman sa mahirap na lupang ito ng napakahalagang nitrogen. Ang kanilang berdeng bahagi, kapag iniwan sa ibabaw bilang mulch, ay unti-unting mabubulok. Ito ay lilikha ng humus layer at magpapataas ng kakayahan ng lupa na humawak ng tubig. Bukod pa rito, para sa lupang buhangin, maganda ring gamitin ng rye, buckwheat, at phacelia. Ang mga ito ay tutulong na gawing matabang, kamang taniman ang inyong tila saringan na kayang magbigay ng masaganang ani. Ngunit paano kung ang problema ninyo ay may pangalan ng isang partikular na peste? Tulad ng wireworm, ang maliit na dilaw na uod na ito ay kayang sirain ng husto ang buong ani ninyo ng patatas, carrots, at beets. Ang pakikipaglaban sa kanila sa loob ng maraming taon. Nakasama pa ang paulit-ulit na paglilinis ng mga pananim ay tunay na pahirap. Pero may isang napakasimpleng solusyon. Kung sa inyong taniman, kung saan ninyo planong magtanim ng patatas o kung saan kamakailan lamang ay inani ang patatas at matindi ang problema ninyo sa wireworm, huwag mag-atubiling magtanim ng puting mustasa. Maaari rin kayong gumamit ng oil radish. Ang totoo, ang wireworm na sa katunayan ay larva ng click beetle ay organikong hindi masikmura ang mga halaman sa pamilyang cruciferous. Ang mga ugat ng mustasa at labanos ay naglalabas ng mga espesyal na essential oil at alkaloids na nakakalason para sa wireworm. Sa madaling salita, lumilikha kayo ng isang kapaligiran sa inyong taniman kung saan hindi kayang mabuhay ng peste. Ang peste ay lilipat sa ibang lugar o kaya ay mamamatay. Sa taglagas at taglamig, mabisang nalilinis ang lupa at sa tagsibol, makakapagtanim na kayo ng patatas sa lupa na ligtas na at malusog. Ito ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa kung paano nakakatulong ang mga panakiptanim or green manure crops sa paglutas ng mga napakapartikular at nakakainis na problema sa hardin. Isa pang karaniwang problema sa maraming taniman, lalo na sa ilang rehiyon, ay ang mataas na acidity ng lupa. Sa maasim na lupa, mahirap palaguin ang maraming gulay tulad ng repolyo, beet at sibuyas. Hirap silang sumipsip ng sapat na sustansya at mas madalas dapuan ng sakit. Siyempre, maaari tayong gumamit ng apog o dolomite powder para pababain ang acidity, ngunit malaki rin ang maitutulong ng mga pananim na ginagawang abono or cover crops. May mga halaman na hindi lang mahusay tumubo sa maasim na lupa, kundi may kakayahan ding unti-unting mapabuti ang istruktura nito at mabawasan ang pagkaasim. Ang lupin ay isang mahusay na solusyon. Sa pamamagitan ng malalalim nitong ugat, inaakyat nito mula sa ilalim na bahagi ng lupa ang calcium at iba pang elemento na nakakatulong upang maneutralize ang asido sa ibabaw o sa pinagtatamnan na bahagi ng lupa. Bukod sa lupin, maganda ring itanim sa maasim na lupa ang paselya at owats. Ginagawa nilang mas buhaghag at mayaman sa organikong material ang lupa na nakakatulong din upang maibalik sa normal ang pH level nito. Ang regular na pagtatanim ng mga halamang ito ay isang malumanay at natural na paraan upang unti-unting mapabuti ang balanse ng asido at alkali pH balance ng iyong lupain
ng walang matinding kemikal na interbensyon. E paano kung ang pangunahing layunin mo ay makakuha ng pinakamaraming organikong material? Halimbawa, kung ikaw ay taga-suporta ng natural na pagsasaka at gusto mong mulch-an ang lahat ng taniman mo ngayong taga-sibol, gamit ang makapal na patong ng organikong material para hindi mo na kailanganing maglinis ng damo, magbungkal, at para mas konti ang diligan. Ang kailangan mo ay pinakamaraming berdeeng masa. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtatanim ng magkakahalong binhi or mix ang perpektong pagpipilian. Maganda rin ang pagtatanim ng isang klase lang, pero mas epektibo pa rin ang mga halo-halong tanim. Ang isang klasikong kombinasyon na nagbibigay ng matinding paglago ng halaman ay ang pinagsamang vetch at oats. Ang oats ay nagsisilbing suporta sa gumagapang na vetch. Pinipigilan itong humiga o lumaylay sa lupa at nagbibigay din ito ng istruktura sa lupa. Ang vetch naman, nagpapayaman sa lupa ng nitrogen. Magkasama silang lumilikha ng napakakapal at matangkad na taniman. Sa paggapas ng ganitong karaming halaman, bago pa man mamulaklak, makakakuha ka ng napakaraming mahusay na material para sa mulch or para sa paggawa ng mainit na taniman. Ang ganitong uri ng pinagsamang tanim ay hindi lang magpaparami ng organikong material, kundi buong buo ding magpapabuti sa iyong lupa na gagawin itong buhaghag, masustansya at buhay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tamang panahon or timing. Mahaba ang Setyembre at pabago-bago ang panahon. Paano kung nahuli na kayo sa pag-ani at kaunting panahon na lang ang nalalabi bago tuluyang lumamig? Huli na ba para magtanim ng pananim na pampalusog ng lupa, cover crops? Hinding-hindi. Kailangan lang ninyong pumili ng mga sprint runners o halaman na mabilis lumaki. Kung mga isang buwan na lang ng mainit na panahon ang natitira, ang pinakamainam na opsyon ay puting mustasa. Ito ang tunay na kampiyon sa bilis ng paglaki, lalo na sa malamig na kondisyon. Umuusbong ito sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na araw at napakabilis nitong magpalaki ng berdeng dahon o bahagi. Kahit lumaki lang ito ng 10-15 sentimetro bago dumating ang matinding lamig, malaking tulong na iyon. Ang mga ugat nito ay makakatulong na pagandahin ang lupa at ang kaunting berdeng bahagi ay magsisilbing proteksyon para sa lupa sa taglamig. Angkop din ang winter rapeseed para sa huling pagtatanim. Huwag nang magtanim ng mga halaman na mahilig sa init tulad ng paselya or buckwheat dahil hindi na ito makakaunlad. Pero ang mustasa na matibay sa lamig ang inyong maaasahang opsyon para sa mabilis na pagpapabuti ng lupa sa inyong taniman sa pinakahuling bahagi ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang prinsipyo, ang pangunahing pagkakamali na madalas gawin ng maraming baguhang maghahardin. Tandaan ito, huwag kailanman magtanim ng pananim na pampataba, cover crop, na kabilang sa iisang pamilya ng pangunahing pananim na tumubo bago o pagkatapos nito. Bakit ba napakahalaga nito? Dahil ang mga magkakapamilyang halaman ay may magkakaparehong sakit at peste. Halimbawa, kakatapos mo lang mag-ani ng repolyo o glabanos. Lahat sila ay kabilang sa pamilya ng Brassicaceae o mas kilala bilang pamilya ng repolyo. Kung pagkatapos nito ay magtanim ka ng mustasa o isang uri ng labanos na pampataba na Brassicaceae din, hindi mo mapapabuti ang lupa. Sa halip, lumilikha ka ng perpektong kondisyon para dumami at kumalat ang mga tiyak na peste at sakit tulad ng clubroot sa repolyo. Imbes na makinabang, magiging pugad lang ng sakit ang iyong taniman. Ganoon din sa ibang pamilya. Pagkatapos ng patatas o kamatis na kabilang sa pamilyang Solanaceae, huwag magtanim ng pananim na pampataba mula sa parehong pamilya. Palaging magpalit-palit ng pananim. Pagkatapos ng mga Brassicaceae,
magtanim ng mga butil o legumbre. Pagkatapos ng mga legumbre, magtanim ng mga brassicaceae. Ito ang ginintuang tuntunin ng crop rotation na gumagana rin para sa mga pananim na pampataba. Narito na tayo sa pinakamahalagang punto. Ang inyong mga gulay pataba ay lumaki na. Nakatayo silang parang isang berdeng pader, sariwa at puno ng buhay. Ano ang susunod na hakbang? Kailan sila dapat putulin? Mayroong napakalinaw na patakaran dito. Ang perpektong oras para putulin ang mga gulay pataba ay sa yugto ng pamumukadkad o sa mismong simula ng pamumulaklak. Bakit ganoon ang dapat gawin? Dahil sa panahong iyon, taglay ng berdeng bahagi ng halaman, ang pinakamaraming sustansya, nitrogen, at iba pang mahahalagang microelements. Ang mga tangkay ay malambot pa, makatas, at hindi pa tumitigas. Ang berdeng bahaging ito ay mabilis na nabubulok sa lupa at ibinabalik ang lahat ng sustansyang naipon nito. Ngunit kung palagpasin ninyo ang panahong ito at hahayaan ang mga gulay pataba na mamulaklak ng husto at bumuo ng buto, dalawang masamang bagay ang maaaring mangyari. Una sa lahat, gugugulin ng halaman ang lahat ng lakas at sustansya nito sa pagbuo ng buto. Dahil dito, ang berdeng bahagi ay magiging mahina at matigas, parang dayami, at aabuti ng napakatagal bago ito mabulok. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ang mga buto ay malalaglag sa inyong taniman. At sa susunod na taon, ang inyong dating gulay pataba ay magiging matigas na damo na kailangan ninyong pagkaabalahan. Kaya huwag na ninyong antayin. Bantayan ang inyong mga halaman at putulin sila sa tamang panahon. At ang panghuli, na marahil ang pinakamahalaga at pinagtatalunan na tanong, ano ang dapat gawin sa mga ginapas na halaman? Sa loob ng maraming dekada, iisa lang ang itinuro sa atin. Kapag ginapas na, agad itong ibaon sa lupa. Ang lohika ay tila matibay upang ang lahat ng sustansya ay mapunta sa lupa. Ngunit ang modernong at mas may kamalayan na pamamaraan sa pagsasaka ay nagsasabi sa atin ng ganap na naiiba. Ang paghuhukay ay hindi ang pinakamahusay na opsyon. Bakit? Kapag binaliktad natin ang lupa, sinisira natin ang natural nitong istruktura na masikap na nilikha ng mga ugat ng panakiplupa at mga bulate. Inilalabas natin sa ibabaw at pinapatay ang mga kapakipakinabang na anaerobic bacteria. Sa kabilang banda, ibinabaon naman natin sa ilalim ang mga aerobic bacteria na nangangailangan ng hangin. Sa madaling salita, nagdudulot tayo ng tunay na kapahamakan sa ecosystem ng lupa. Mas epektibo at mas kapakipakinabang kung gagawin ng iba. Hayaan na lang ang lahat ng ginapas na halaman na nakalatag sa ibabaw ng kamang taniman. Ito ay magiging natural na mulsa. Poprotektahan nito ang lupa mula sa pagkaagnas ng hangin at pagyelo sa taglamig. At ang mga bulate at mikroorganismo mismo, unti-unti ang magdadala ng lahat ng organikong bagay na ito sa ilalim. Ipoproseso nila ito at ipapamahagi sa buong profile ng lupa ng eksakto kung paano ito kailangan. Ito ang likas, hindi nakakapagod, at pinakatamang paraan. At ngayon, narito ang pagbabagong pananaw na ipinangako ko. Sa loob ng maraming dekada, marami ang naniwala na ang mga pananim na pataba ay kailangan talagang ilahok o ibaon sa lupa. Bungkalin ito upang ang lahat ng nutrisyon ay mapunta sa ilalim ng lupa. Ngunit ang mga pinakabagong pag-aaral at karanasan ng mga makabagong agronomista ay nagpapakita. Mas marami itong pinsala kaysa pakinabang. Kapag binubungkal mo ang lupa, sinisira mo ang istruktura nito. Pinapatay ang mga uod sa lupa at ang mga kapakipakinabang na mikroorganismo. Ngunit kung putulin mo lang ang mga pananim at iwanan itong nakalatag sa halamanan, makakagawa ka ng perpektong mulch.
Poprotektahan nito ang lupa mula sa matinding lamig o pagyeyelo sa taglamig. Magsisilbi itong pagkain para sa mga uod na sila mismo ang magdadala ng lahat ng organikong materyales pailalim. Pagdating ng tagsibol, magkakaroon ka ng malambot, buhay at handang-handa na lupang taniman nang hindi mo na kailangan pang gumamit ng pala. Hindi mo lang pinapataba ang lupa, sinisimulan mo rin ang natural na proseso ng pagpapagaling nito. Bilang pagtatapos, ang pagpili ng mga pananim na pataba ay hindi lang simpleng pagbili ng buto. Isa itong mahusay na estratehiya para mapabuti ang iyong lupa. Piliin ang mga ito batay sa iyong partikular na pangangailangan. Huwag matakot maghalo-halo at subukang huwag itong bungkalin. Ang iyong lupa ay magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng masaganang ani sa susunod na taon. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapakipakinabang ito para sa iyo, paki-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Anong klasing pananim na pataba ang itinatanim ninyo tuwing taglagas? O baka mayroon kayong sariling sikretong recipe para sa perpektong pinaghalong pataba? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Pag-usapan natin